the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, maganda lalaki. Mabuhay ka, Brad Jeff. At kumpirmado naman, walang duda. Ba? Oo, parang papula ng papula buhok ni Pastor habang tumatagal. Oo nga, Chay. Nagsasalamin pa si, highlights ko. si Brad Jeff. Ibang O sige. klase. Good morning. Okay, Brad ito. Jeff, good Morning. morning. Good morning. Magandang umaga, Brad Ted and Sister Cha. Ayan, no? Yes Good morning po. din sa ating mga taga-subaybay. Eto Ayan, na. may letter sender daw. Meron tayong letter sender sent through email. Ayan mga kapatid. Pwede rin po kayo mag-email kay Pastor Jeff sa Facebook niya. Pwede rin po sa True FM or sa aming Viber account. Mamaya ibibigay po namin yan sa inyo. Sabi dito ng ating letter sender, Pastor, magandang araw. Ako po ay sumulat sa inyo dahil ako ay may dalawang katanungan sa aking isip na bumabagabag sa akin. Gusto ko pong malaman kung ano po ang biblical way para sa aking sitwasyon. Hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo ang aking problema. Humihiram po ako o humihiram po ang malapit kong kamag-anak ng pera sa akin. Ang halaga ng kanyang hinihiram ay katumbas na ng 2 term ng tuition fee sa kolehiyo. Sa totoo lang, ayokong magpahiram ng pera dahil sa importanteng rason. Alam po ng Diyos na ipinagdasal ko po ng lubusan na ang ibibigay niyang provision sa akin ay ilalaan ko sa edukasyon ng aking mga anak. At nang sinagot ng Diyos ang aking dasal para sa matrikula, binitawan ko po ang mga salita sa aking mga anak na walang problema dahil sagot ko na ang kanilang pang-edukasyon. Pero sa aking pagtangging magpautang sa aking kamag-anak, alam kong lalabas po akong madamot para sa kanya. Pero kung pahihiramin ko naman po siya, wala naman po akong pang-tuition para sa mga anak ko. Tulungan niyo po ako sa aking desisyon, Pastor Jeff. Hindi na nagpakilala yung ating letter sender, Pastor. Sabi niya, yun nga, may nangungutang na kamag-anak, kaya lang, meron din siyang importanteng paggagamitan nito. At sa mga ganitong pagkakataon ng samaan ng loob, ay hindi talaga nawawala. Anong gusto mong sabihin, Pastor, para sa mga nakatutok sa atin ngayon? Baka ganito rin ang sitwasyon nila. May gustong mangutang, pero yung ipapangutang, may paggagamitan din silang mahalaga. Grabe, no? Alam mo, Cha, naalala ko yung kapitbahay ko nung araw sa Kabanatuan. May malaking signage sa tindahan. Ang taong baon sa utang, bumahaman, hindi lulutang. Okay, pero iba yun. No? Ibang kwento yun. Ganon. Ay, Akala ko anong nakalagay, yung pala yun. Pero sige, Pastor, ito madalas to ngayon ha. Dami ngayong awayan sa Facebook ha. Di ba nagpo-postan Yes. pa pag di nakakabayad ng utang? Ano ulit pangalan ni ate? Hindi, Nagpakilala ba? di siya nagbigay ng pangalan kasi Okay, siguro okay, talagang lang daw. gusto niya maging anonymous eh. Huwag na lang Okay, daw. sige. Well, sige, sagutin natin, subukan natin sagutin yan kay ate. Well, ang Biblia naman po ay maraming karunungan o wisdom, katuruan tungkol sa paghawak ng pera. Okay? At may mga promises din naman po siya, pagtulong din sa mga nangangailangan. So narito yung ilang prinsipyo, no ate, baka maging batayan lang to, okay, kung magpapahiram ka ba o hindi. Unang-una, magbigay ng maluwag sa loob, hindi dahil napipilit ka o napo-force ka. Nasa Biblia din yan. So ang pagbibigay ay dapat mula sa puso at hindi dahil lamang sa guilt o sa pressure. Kaya may verse sa Bible, yung God loves a cheerful giver. Now, pangalawa, dito yung Bible verse natin ngayon, unahin ang yung responsibilidad sa pamilya. Okay? Ang iyong pangunahing responsibilidad, ate, ang iyong immediate family. Partikular na edukasyon ang pinag-uusapan natin dito. So nakasalala yung future. Sabi sa unang Timoteo 5:8, ngunit kung ang sino man ay hindi nagtataguyod sa kanyang sariling pamilya, lalo na sa kanyang sariling sambahayan, siya'y tumalikod na sa pananampalataya at mas masahol pa sa hindi mananampalataya. Ang ibig sabihin na to, may mga taong ang galing sa labas, galante sa labas. Alam niyo yung mga ibang tatay, ano, yung ang galing, galante magpainom, pag-uwi, walang pang tuition, yung mga ganun ba. So, ang verse na to ay sumasakop po sa prinsipyo na tingnan mo muna yung pangailangan ng immediate family natin, anak, kapatid, asawa, and all, bago tayo mag-overflow ng generosity sa labas. And then pangatlo, maging matalino ka sa pagpapahiram, ate. Ang pagpapautang ay may danger din na kaakibat yan, lalo na kung ito'y nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng pansarili mong pangailangan. Anong dapat mong gawin? Maging transparent ka tapat
dun sa nangihiram sa'yo. Sabihin mo, tuition to nung anak ko, papahiram ko sa'yo, ito naman yung maaalanganin. Hindi to dahil madamot ka or anything, kundi responsable kang babae o nanay o kung ano man posisyon mo sa iyong mga mahal sa buhay. Pwede mo sabihin, alam mo, mahirap ng sitwasyon mo, gusto man kitang tulungan, ngunit ito rin sitwasyon ko. Pangalawa, ate, baka meron ka naman maitutulong na maliit na bagay. Ano ba? Kung may grocery kang sobra dyan, baka ito makatawid sa'yo. Imbis na bumili ka ng pagkain, makatulong sa ito. Gawin mo to ng bukal sa loob, kahit maliit na bagay, yun na mas honor ng Diyos. Okay? So pangatlo, ipagdasal mo siya. Sabi mo, wala nang masihigit pa sa dasal. Okay? So sabi mo, wala man akong mapahiram sa'yo, pero tutulungan kitang manalig sa Diyos na makakahanap ka ng paraan sa sitwasyon mo. Minsan, ang tulong ay hindi lang naman sa pera, ate, no? Maaaring itong tulungan nga sa spiritual na pangailangan niya. At sabi mo sa kanya, pagdadalangin ko sa iyo at papadalangin natin araw-araw na matugunan ng Diyos ang iyong pangailangan. At ang aking huling paalala, ang Diyos ang magbibigay ng provision para sa kanya. Hindi mo kailangan maramdaman na ikaw ang solusyon, ikaw lamang ang makakatulong sa kanya. Ang Diyos ang siyang tunay na source of our provision. Ang pinakamahalaga ay lagi tayong tapat na nananalig sa kanya. So ang desisyon mo na huwag magpahiram, huwag kang matakot, huwag kang mag-guilty dahil alam ng Diyos ang puso mo para sa iyong mga mahal sa buhay. Manalangin ka at patuloy mo ipagdasal ang mahal mo sa buhay. Unang Timoteo 5:8, ngunit ko ang sino man ay hindi nagtataguyod sa kanyang sariling pamilya, lalo na sa kanyang sariling sambahayan, siya'y tumalikod na sa pananampalataya at mas masahol pa sa hindi mananampalataya. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa sulat ni ate. Alam kong may mga naririnig, may mga nakikinig ngayon na maaring na bahaginan din ng wisdom mula sa salita mo sa Biblia. Lord, provide niyo po ang bawat pangailangan ni ate at ng kanyang mga kamag-anakan. At naway sa iyo sila dumulog at sa iyo sila tumakbo sa panahon ng mga pangailangan. Kaya hindi sa mga tagapakinig namin ngayon, tulungan niyo po sila manalig muna sa iyo bago dumiskarte ng mangutang o manghiram. May mga ibang daong nadadamay din minsan sa aming mga kapabayaan o minsan katamaran. Kaya Lord, tulungan mo kaming maging masipag at maitaguyod ang aming sariling pamilya na hindi umaasa sa ibang tao. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, we pray again para po kay Brad Jeff. Lord, salamat po muli sa kanya pong panahon na binibigay po sa aming programa. Salamat Lord sa aral na ito. Salamat Lord sa araw na ito. Alagaan niyo po lagi si Brad and bless his mission always. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat Brad Jeff again dito sa iyong binasa na aralin this morning para doon din sa mga may parehong sitwasyon sa ating pong letter sender. Amen. At yan din ang pinagmumulan minsan ng mga away, magkaibigan True. o magkakamag-anak. Opo, ang pera at yung pong paghiram ng pera. Opo. Maraming nagkasira, Brad Ted, na magkakamag-anak dahil sa pera. Opo, well, walang kinikilalang dugo yan, kadugo, no? Ang pera at Yes. saka power. Opo, alalam nyo na po yan. So, ang ganda rin itong aral nga ni Brad Jeff Eliscopides. Doon nga sa amin din, sabi ko nga noong pa man, mabuti pa ang pera, may tao. Pero ang tao, Walang pera. yun lang. Oo, pero ngayon po, ang malalim. pera po natin ngayon, hayop na. Huy! Wala Oo ng nga, tao. Wala ng tao ngayon. Correct Opo. naman. Mabuti pa ang hayop, may pera. Yan. Nasa pera. Nasa pera. Okay. Oo. Ba't ba tayo napupunta dito? Usapang utang kanina na for sure maraming nakarelate sa mga Okay. nakikinig at nanonood. Sige, Thank you, Brad. Pastor. Brad, batiin mo itong ating kakausap, itong ating taga-kabanatuan, si Janiel Si Janiel. Mbien at saka si Nanay Teresita. Oo, sila'y tuwan-tuwa na sila'y kababayan mo at sila nga ang naging winner natin din sa ating What's on Your Mind. At ang kanilang tulong ay umabot na sa 16,500. Wow. Opo, at maging yung ating ding winner from Negros, na si Tatay at si Nanay Tatay Cario. at Nanay Nanay Irene ba yun? Irenea. Irenea. Opo, at ilang uulitin ha, Brad, nagsimula ito nang dahil po doon sa Bible verse. Doon, Yes. Sila mismo nagsasabi, ang pasalamat sa Praise iyo, baka God. hindi mo na napapakinggan na Brad, sa iyo nagpapasalamat nga kasi nagsimula ang lahat sa magandang balita
Opo, sa Amen. the Daily Bread. Amen. Yan. Okay, Yes. sige. Yun naman ang ating adhikain, Brad Ted. Hindi lang feeding of the body sa konting halaga, of course, na makakatulong na temporal, pero yung feeding of the soul, yung spirit, yung salita ng Diyos, which is lagi sinasabi ni Brad Ted, yun po ang mas mahalaga. Amen. Yan. Nabibigyan tayo ng bagong pag-asa, bagong panimula through the Word of God. Yan. Amen. Amen. Okay, sige. So, Brad Jeff, bukas ay bisperas na ng Huwebes. Bilis! Yun! Yes. Brad Ted, batiin ko lang aking kaibigang pastor, si Pastor Ricky Vistan from Batangas, Lipa. Happy birthday and thank you for tuning in. Happy birthday, Pastor. Happy birthday. All right, Brad. Okay, magpapaalam na dahil ang aking kaibigan si Darth Mercado, naka-tune in na. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.